sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problemang ginala? Nais mo ba ng buhay na mayaman? Ang landas mo ay nais mong itawan. Sa Diyos walang imposible. Purihin ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid.
mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Imposible kung sa kanya Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay nag-aanyaya. Muli samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras. Muli tayo magsalo-salo sa salita ng Diyos bilang pagkaing espiritual na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Dadaloy ang puso. Ito po ang programang naghahatid ng pag-asa, naghahatid ng mga biyaya, pagpapala at lalo tigit ng mga mabubuting balita. Piling ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos Abay, kailangan na natin po ang salita ng Diyos. Kailangan po natin itong pagbulay-bulayan, lalo na ngayong panahon ito'y tila sumusuko na ang ating pamahalaan laban sa COVID-19. Sinasabi po ng ibang mga eksperto, talo na raw po ang Pilipinas sa ating laban sa COVID-19. nalalapit. Sabi ko nga, Pilipinas lang ho ang talo, pero ang mga anak ng Diyos hindi kailanman matatalo, ha? Kaya halina po kayo mga kapatid, ating iwagayway ang tagumpay sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mananagumpay at ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po bilang mga anak ng Diyos ay ipinanganak na mananagumpay. Sino ang nagsatagumpay sa mundo kundi yung mga ipinanganak ng Diyos at sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Sa Diyos walang imposible. Kaya magandang umaga at magandang gabi po sa ating mga kapatid na ngayong umagang ito ay nanonood po mula po sa kanilang pinagtatrabahuan kay Brother Israel at Sister Marilu Quinto. Tulad po ng mag-asawang ito na kahit to sa gitna ng kanilang trabaho ay nagagawa pa rin maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya pagpalain po ng Diyos ang inyong trabaho, ang inyong pamilya at ang inyong anak na si Chelsea. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos At bumabati rin sa atin ang good morning, Pastor Manny. Blessed day to all watching. Let's all celebrate for Jesus is alive and alive forevermore. Amen. Hallelujah. Yan po ay galing po kay Sister Emmy Diaz. At gayon din po sa iyong mga anak, Sister Emmy, na nagwo-work naman from home, kina Jonah Ivy at Reg. May trabaho pa ba sila ngayon? Dahil ngayon ay Holy Thursday na. Praise God. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Max Arsado ang Tapulaw. At gayon din sa iyong mga kasama sa inyong tahanan, Brother Max, sa kina Diana Lee at kila Diana Lee, kina Donna, Russell at Daryl at sa iyong mga apo na sina Shikaina, Penpen at Kenken. hanap mo ba'y kagalingan? And also, good morning kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. Sa problema mong dinadala, nais mo ba Okay, si Reds lang daw ho ang may work ngayon. Purihin ang Panginoon Diyos, ang Malupit ang iyong kumpanya, Ayaw ka pang pagpahingin, At isang mapagpalang gabi po naman sa ating kapatid mula naman po sa Canada kay Sister Memia Tupas Tapulaw at gayon din sa iyong mga kasama dyan kina Diana JR at sa iyong mga cute na apo na sina Maxine at Mia, tiwala? Sa Diyos walang imposible kung sa And from Southern Leyte, batiin natin mula po sa malayong lugar ng Leyte, Wilfredo Manaug. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Wilfred, at sa iyong sambahayan, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. na ikaw ay pagpalain. And good morning also to Brother Lloyd Nebres at Sister Aida Nebres at sa inyong mga anak, kina Lloyda
LA at Adrian, at sa iyong mga apo na sina Liza at EJ. Pag-ibig ng Diyos ay nais malanasan. Sa Diyos walang imposible. Good morning din kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Itong mag-asawang ito na napakasipag ding makinig at manood ng ating programa. At gayon din sa inyong anak na si Jeremy, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ganon na rin po kay Sister Lorraine Ignacio Lopez at kay Brother Fred Lopez at sa inyong mga anak na sina Angel, Jello at sa inyong apo na si Sophie. Gayon na rin kay Nanay Letty Ignacio, ha? Bumabati rin sa atin ang isang mapagpala at isang magandang umaga si Architect Leo Rosas. Good morning, Pastor, at sa lahat. Good morning din sa iyo, Architect, at sa iyong may bahay na Sister Nene Rosas. And all the way from Dasmariñas, Cavite, na bumabati. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone. Yan po ang pagbati sa atin ng ating kapatid na si Ma'am Eloy Labis Mikiyabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Ate Eloy, at sa iyong asawa na si Brother Louie. Kung sa kanya'y nananalig, sa Diyos walang Patiin din natin ang ating midwife na si Sister Lynn Kalinawan Primero. Sabi niya, our living God, bless us all for wonderful morning, Holy Thursday. Isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Sister Lynn, at sa iyong anak na si Sam Andre. And from San Pedro, Laguna, batiin din natin si Brother Bob Yuson Atendido at si Sister Becky Atendido. Gayon na rin po ang inyong mga anak at ang inyong apo na si Ali. Good morning din po kay Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit at sa iyong mga anak na sina Ruru at Ruby Rose. And from BF Resort Drive, batiin din natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Beck Garcia at sa iyong mga pamangkin na sina Kit Kim at si Mary. Alright, dadako mo muna tayo sa ating pong pambungad na panalangin. Ating hilingin na tayo'y gabayan muli ng kanyang banal na espiritu. Ha? Praise God. Lumagay po tayo sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay sama-samang patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli ay iyo kaming pinagkalooban ng isang panibagong araw. Muli o Diyos ay iyong ipinahintulot na kami ay mamulak sa umagang ito upang sa gayoy muli masilayan po namin ang iyong kagandahang loob, kabutihan sa amin sa umagang ito, na kami o Diyos ay sama-samang makapag-aaral at makapagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kaya ang hiling po ng iyong lingkod ngayong umaga ay pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na espiritu. Maghari nawa ang iyong presensya sa aming kalagitnaan upang kami samahan, gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Sa gayoy aming lubos na maunawaan ng iyong kapahayagan para sa amin sa araw na ito. Panibagong kalakasan ang aming tatanggapin sa buong maghapon na gugugulin po namin o Diyos. Kaya naman, hayaan po ninyo na ang iyong mga salita ay patuloy na tumimo ng malalim sa ikabaturan ng aming mga puso upang ito ay isang maging ganap na pananampalataya. At sama-sama naming aangkinin
ang nakalakip na kapangyarihan sa iyong mga salita, kagalingan, biyaya at pagpapala, mga katuparan ng mga pangako mo o Diyos, sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan at ito'y palaging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Salamat po Diyos. Ako na yung lingkod, minsan pa muli, ay nagpapailalim at nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po akong instrumento at daluyan ng iyong mga salita. Maging ang aking mga kapatid na ngayon ay nakasubaybay ay gamitin yung instrumento upang maibahagi nila ang gawain ito sa gayon. Mas maraming tao ang mabuksan, makakilala sa iyo. Ito na ang tamang panahon at pagkakataon na kami makapaglilingkod sa pamamagitan ng pag-aakay ng maraming kaluluwa sa iyong kaharian. Kaya naman, ngayong umaga, nananalig at sumasampalataya po kami na marami po kaming maaabot na mga kaluluwa sa umagang ito. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Alright, binabati natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating kapatid na Sister Alice Dacer Durano at kay Brother Nap Durano at ganoon na rin po kay David, ha? At isang mapagpalang umaga rin po sa ating kapatid na Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Gayon din po sa iyong anak na si Reyana Moreno de los Reyes. Yan po ay mula po sa Dasmariñas, Cavite, ha? At kay Nanay Carmen Somido at Tatay Nick Somido, isang mapagpalang umaga. Gayon din po mula po sa Cavite kay Sister Lisa Villarico. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Lisa, at sa iyong mga anak, ha? Praise God. So ang ating pong mensahe ngayong umaga mga kapatid ay yung pong pagpapatuloy ng ating ikalawang bahagi, no, ng ating pong paksa about the suffering of Christ, na meron po tayong hashtag na why did Christ have to suffer? Bakit kailangang magdusa ang ating Panginoong Hesukristo? Tayo po ay nasa ikalawang bahagi at ito po ay continuation lamang ng ating pong part 2. Tatapusin ko po ito ngayong umaga sapagkat bukas po tayo po ay magkakaroon po ng 7 last word o yung the 7 saying of Jesus Christ. Tatalakayin ko po yan sa loob ng 2 araw. Ano po? Praise God. Ako lang po ang magtatalakay niyang mag-isa dahil alam naman po ninyo mga kapatid, sa church kapag tayo po ay mayroong physical worship, ay nag-a-assign po tayo ng iba't ibang tao na magsasalita ng bawat huling wika ng ating Panginoon. But this time, dahil nga tayo po ay nasa online, ako na lang po ang mag-share sa inyo kung ano po ang mga kahulugan po ng mga huling wika, yung 7 huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. Bukas po yan, araw po ng Biyernes. Samantala po, pagpapatuloy po natin ang ating pong paksa ngayong umagang ito, kaya ihanda na po natin ang ating mga kagamitan, mga kapatid, mga notebook, papel, at ganun din po ang Bible po natin, maging ang mga marker po ninyo. At huwag pong kalilimutang makipag-engage, no po? Kayo po ay magsabi po ng mga saloobin po ninyo, yung pong mga insight po ninyo about our topic for today, ha? Praise God, napakasarap na tayo ba'y para bagang nagkwekwentuhan lamang dito po sa programang ito ng ating Panginoong Diyos, ha? Huwag po ninyong hayaang si Pastor Manny lamang ang nagsasalita. Pwede rin po kayong magsalita sa pamamagitan po ng ating pong pakikipag-engage, no? I-chat down lang po ninyo ang mga nais po ninyong
ibahagi po sa lahat ng ating pong mga kapatid na kasama po natin dito sa programang ito, ha? So kahapon po mga kapatid ay naibahagi ko po sa inyo ang unang dalawang dahilan kung kung bakit ang ating Panginoon ay nagdusa. Praise God. Kaya sabi nga, bakit kailangan pa siyang magdusa? Pwede naman siyang mamatay ng mabilisan. Bakit kailangan pahabain yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagtitiis? No po, praise God. Hindi lang siya basta pinatay na lang sa isang mabilis na paraan. Praise God. So kinakailangan po natin malaman kung bakit niya tiniis ang mga kahila-hilakbot na pagdurusa doon po sa kanyang huling oras ng kanyang buhay. At ito'y makatutulong sa bawat isa sa atin na maunawaan hindi lamang yung pong mga mahalagang aral na nakapaloob dito tungkol sa mga kahinatnan ng ating mga kasalanan, kundi pati na rin ang kanyang kasalukuyan. No po? Yung kanyang present, no? Present, kumbaga yung kanyang kasalukuyang tungkulin bilang ating isang dakilang saserdote at tagapamagitan. So kahapon, babalik po tayo, konting review. No po? Ang unang dahilan ay upang tayo muli ay dalhin, no? Dalhin sa Diyos na tayo po muli ay ibalik, ilapit muli sa ating Panginoon. Yan ay maliwanag na sinabi ni Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro 3:18 na sinasabi roon, mga kapatid, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ano sabi rito, mga kapatid? Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Hindi tayo madadala ni Kristo sa Diyos hanggat hindi siya nagdurusa, hanggat hindi siya nagtitiis. Praise God. So maliwanag yan, mga kapatid, na nais niya tayong ibalik, nais niya tayong dalhin, dahil alam naman po natin na noong unang panahon, gumamit ang Diyos ng iba't ibang klase ng tao para tayo dalhin sa Kanya. Ginamit niya ang mga propeta, ginamit niya ang mga saserdote, ginamit niya ang mga pari, ginamit niya ang mga hari. Lahat halos ay ginamit na ng Diyos, pero pawang na nga bigo na muli dalhin tayo sa Diyos. Kaya naman si Kristo na ang gumawa nito. Pinagdusahan niya ito upang ako at ikaw ay muli pagkasunduin. No? Yung pong reconciliation, praise God. No? Praise God, sabi po rito sa ikalawang Korinto 5:18, no? Datapot ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos na pinakikipagkasundo tayo rin sa pamamagitan ni Kristo. Yan po, praise God. At ano po ang nagtulak sa Diyos para tayong madala ni Kristo? Yung kanyang pag-ibig. Yun ang nag-udyok, yung pagmamahal sa atin, na siya ang naging pambayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Mababasa natin yan sa 1 John chapter 4, verse 9 and 10. Ano po, narito, sabi sa talatang 10, ang pag-ibig hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. So, dito'y inihahayag din ng kanyang pagdurusa na maibalik tayo sa Diyos yung pong terribleness of sin. Bakit po sinabing terribleness of sin? Dahil lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, Roma 3:23, at ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Praise God. At ang isa pa, mga kapatid, inihayag ng kanyang pagdurusa upang maibalik tayo sa Diyos yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos Ama at pag-ibig ng Diyos Anak. Hallelujah. Ikalawang dahilan, mga kapatid, ikalawang dahilan upang siya'y maging ating dakilang saserdote, na siyang magsisilbing tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Wala nang ibang pwedeng mamagitan. But as I'm sorry to say, tapos na ang tungkulin. Sabi po, hindi po ako ang may sabi. Hindi po ako ang nagsasabi nito. Ang Biblia po ang nagsasabi na tapos na ang tungkulin ng lahat ng mga kaparian sa mundong ito. Bakit po? Yung pong tungkulin nilang ihandog ang ating kasalanan, tapos na.
Yung sila ang magdadala ng ating kasalanan at ilalapit sa Diyos. Tapos na po ang lahat ng yon. Bakit po? Si Kristo na po ang nagdala bilang dakilang saserdote. Siya na po ang nagdala ng lahat ng ating kasalanan. Kaya wala nang ibang pwede tayong gawin kung hindi ang tayo ay magtiwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Kristo matapos niyang maghandog, naupo na siya sa kanang trono. Anong ipinapakita? Tapos na ho ang paghahandog ng kasalanan. Mga kapatid, hindi na ito ginagawa pa. Hindi nyo na kailangan pa, mga kapatid. All you have to do is to confess your sin to God directly. Huwag nyo nang idadaan pa sa mga tao. Sa Diyos na mismo. Dahil tapos na po ang paghahandog. Minsan lang si Kristo naghandog ng kanyang buhay. At siya ngayon ay ating dakilang pari, high priest. Praise God. Yes, siya na lang ang mamamagitan, wala ng iba, mga kapatid. Maliwanag yan, mababasa nyo. Basahin po ninyo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 5, talata po, Hebreo 5, Kapitulo 5 at sa Kapitulo 10 ng Hebreo. Praise God, doon nyo mababasa ang sinasabi tungkol sa pagiging dakilang saserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Siya na ang tutulong sa atin, mga kahinaan, no? Dadamayan tayo sa ating mga kahinaan. Praise God. Ilalayo tayo sa lahat ng mga tukso. Praise God. Yan po ang gawain ng isang dakilang saserdote upang tayo tulungan na tanggapin ang hamon ng pagsunod sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Upang sa gayon ay makapaglaan siya ng awa at tabag sa panahong kailangan natin ito, and also to provide strength to conquer in times of trials, being Jesus as our high priest. Yes, siya lang, wala nang iba, mga kapatid. Okay, tungo tayo sa ikatlong dahilan. Bakit siya nagdusa? Ano ang dahilan, mga kapatid? Siya ay nagdusa upang tayo ay iwanan. Upang siya ang maging magandang halimbawa na dapat nating sundan. Yes! Why did Christ have to suffer? Praise God, He suffered to be our example. Yes. Sa kanyang pagdurusa, alang-alang sa pagiging matuwid, mga kapatid. Ang sabi po ng unang Pedro, kabanatang 2, talata po ay 20 hanggang 24. Ganito ang mababasa natin. Sapagkat anong kapurihan nga, kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain na hindi gumanti ng pag-aalipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Napakalinaw po, mga kapatid. Praise God.
isang halimbawa ng pagtitiis ang ipinakikita niya sa atin. Siya na bagamat hindi nagkasala, ang sabi po ng binasa po natin mga kapatid na napakalinaw dito, tinanggap niya ang lahat ng ito. Ha? Praise God! Yung mga pagdurusang iyan na kanyang sinapit, anong sabi po rito mga kapatid? Ni hindi nga siya nagkasala o kinasumpungan man ng daya, na nang siya'y alupistahin ay hindi gumanti. Tiniis niya yung lahat ng pang-aalipusta sa kanya. Tiniis niya ang lahat ng kirot at sakit. Hindi siya nagsalita. Kundi ano sabi, ipinagkatiwala niya yung kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Tingnan ninyo yan mga kapatid ha. Ang tao, kaunti lang yung narinig, gaganti na agad. Diba? Tapos sasabihin natin, mga anak tayo ng Diyos. Hindi nga tayo, hindi nga natin matiis yung mga pangkukutya, yung mga salitang hindi magaganda na naririnig ninyo. Oh, praise God. So, papaano natin tutularan ng Panginoon kung sa kaunting masamang salita ay nasasaktan ka na at gumaganti ka na? Diba? Lalo na yung mga kabataan ngayon. Nakita nyo naman mga kapatid, konting sermon lang ni Padir. Galit na, gumaganti na agad ng sagot. Kung makasagot sa mga magulang. Samantalang si Kristo, sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ni Propeta Isaiah 53, ni gaputukman ay hindi nagsalita, hindi ibinuka ang kanyang bibig. Ganun ang kanyang ginawang pagtitiis. At iyan ang sinasabi rito na dahilan kung bakit siya nagdusa upang ako at ikaw ay gumaya at tularan ang halimbawang ito. Mga kapatid, ngayon pa lamang tayo ay nasa pandemya, kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig ng mga tao, maging sa mga Kristiyano, na kesyo ganito ang gobyerno, walang silbi, pinababayaan, ganon. Tapos sasabihin po natin, mga anak tayo ng Diyos, mga Kristiyano tayo, pero ang lumalabas sa ating mga bibig ay hindi kaaya-aya. Praise God. Hallelujah. Dito ipinapakita, sinasabi rito, kung papaanong tayo ay minamaltrato dahil sa paggawa natin ng mabuti, at paano tayo magtitiwala sa Diyos upang humatol ng matuwid. Ganun ang ginawa ni Kristo, ipinagpapasa Diyos niya ang lahat ng ginawa sa Kanya. Dahil tanging ang Diyos lamang ang pwedeng humatol ng matuwid. Kapatid, sa pagtsatsaga, sa pakikipagbaka laban sa kasalanan, sabi nga ng unang Pedro 4, talatay 1 hanggang 4, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan upang wag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Ikinahahanga nila ang mga bagay na ito na kayo hindi na nakikitakbong kasama nila sa gayoy pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Oh, praise God. Hallelujah. Dahil nakikita nilang nagbabago ka na. Dahil nakikita nilang namumuhay ka na sa katuwiran, kaya makaririnig ka na ng masasakit na pananalita. Sabi ng Panginoon, tiisin niyo ang lahat ng yan, alang-alang sa katuwiran. Why? It is because as we seek to live for the will of God, not the lust of the flesh, as we endure the ridicule of those in the word of loving one another and loving our enemies. Praise God. Nakita niyo yung ginawa ni Kristo? Mga kapatid, no? Sabi nga sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. May pag-ibig sa isa't isa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Sabi rito sa Ephesians 5:1 and 2, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain na tandog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Praise God. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 44 and 45. Dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Oh, praise God. So loving one another as He loves us. Bless those who curse us. Doing good to those who hate us. Praying for those who persecute us. Ganyan, mga kapatid, ang nais na ipakitang halimbawa sa atin ng Panginoon. Ginawan ka ng masama, gantihan mo ng mabuti. Pastor, kalokohan yan. Kabaliwan yan. Yun ho ang utos ng Diyos Dahil yun ang ginawa ni Kristo sa atin. Naging kaaway tayo ng Diyos. Tandaan po natin, naging kaaway tayo ng Diyos. Ano ay ginanti niya? Minahal niya tayo. Pinagpala. Praise God. Ginawan tayo ng kabutihan. Ipinanalangin tayo ng Ama. Ni Kristo sa kanyang Ama. At ngayon, ano ang panalangin natin sa ating mga kaaway? Kayo, paano kayo manalangin sa mga umaaway sa inyo? Maghirap ka sana, mamatay ka sana, madapa ka sana, mabangga ka sana. Di ba? Ganun ang panalangin natin. Kung minsan nga hindi pa tayo kontento, nagtitirik pa tayo ng kandila. Ipinagtitirik pa natin ng kandila ang mga kaaway natin. Sayang naman yung pinagdusahan ni Kristo kung ganun ang mangyayari. Kaya nga siya nagdusa para tularan ng kanyang ginawa. Maging halimbawa natin siya na tayo man, magtiis din tayo. Kailangan din natin dumanas ng pagtitiis alang-alang sa katuwiran. Kapatid, mahirap mabuhay ng matuwid sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan. Ba't kailangan natin? Dahil yun ang nais ng Diyos. Gusto mong mabuhay ka sa katuwiran ng Diyos? Tiisin mo ang lahat ng pagdurusa. Magtiis po tayo. Amen. Ang payo ng Panginoon, mag-ibigan sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa. Pray for those who persecute you. Bless those who hate you. Parang, pastor, napakahirap.
gawin ang mga bagay na yan. Mga kapatid, wala nang hihirap pa sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang buhay niya ang naging kapalit. Praise God. So, nagdusa siya para iwanan ka, iwanan ako ng isang magandang halimbawa. His suffering illustrate kung gaano tayo dapat, sabi rito, kung paano tayo dapat lumakad sa isang matuwid na pamumuhay alang-alang sa ginawa niyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Ang kanyang paghihirap ay naglalarawan kung gaano kalayo ang dapat nating gawin alang-alang sa pag-ibig at katuwiran, kapatid. Amen? Ang pag-ibig, ito ang dapat maghari upang sa gayon ay atin pong maisakatuparan, matularan ang ginawang pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang hihigit pa na masakit na pinagdaanang pagtitiis at pagdurusa kung hindi ang pagdurusa na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ako at ikaw, mga kapatid, ay dapat tumulad sa mga pagdurusang ito. Ito ang halimbawa, ito ang calling natin. Sabi ng 1 Peter, in this you were called. Sa ganito kayo'y mga tinawag upang magtiis, upang magdusa. Sapagkat nang si Kristo ay nagtiis at nagdusa, nag-iwan siya ng halimbawa. Amen? Praise the Lord. So, papaano po namin, pastor, magagawa, matitiis, ma-overcome ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagdurusa? Kapatid, maliwanag po ang sinabi po ng banal na kasulatan, ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang Ama na siyang humahatol ng matuwid. Praise God. Ganon ang nais ni Kristo na dapat nating tularan. Hallelujah. Anuman yung mga tinatanggap nating masama, anuman yung mga sinasabi sa atin dahil tayo'y lumalakad sa katuwiran, dahil hindi na tayo sumasama sa kanila sa mga kasamaang ginagawa nila, sinasabi sa inyo, kung ikaw ay born again na, kung ikaw ay Kristiyano na, wala ka na, hindi ka na marunong makisama, mga kapatid, hayaan po natin yung mga ganyang pananalita sa atin. No? Maraming mga mahal natin sa buhay, kamag-anak natin, ang nilalayuan tayo, mga kapatid, yan ay alang-alang sa katuwiran at kabanalan. Gawin natin yan at hayaan natin ang Diyos ang gumawa at kumilos sa kanilang buhay. Huwag natin gagantihan ng masama. Ha? Praise God. Ipanalangin natin sila. Yun lang ang ating magagawa. Pag sinabi ipanalangin natin, katulad ng ginawa ni Kristo, ipinagkatiwala sa Diyos na humahatol ng matuwid. Ibig pong sabihin, si Lord ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang mahalaga, kapatid, nagawa mo ang isang bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, ang tumulad sa pagdurusa at pagtitiis. Kaya ngayong panahong ito, naririto na naman tayo sa pagdurusa, narito na naman tayo sa pagtitiis. Kapatid, wala pa yan kung ikukumpara mo
sa mga pagtitiis na ginawa ng mga unang Kristiyano. Sina Pablo, sina Juan, sina Lucas, lahat ng mga alagad. Ha? Kung titignan ninyo, mga kapatid, ang paraan ng kanilang mga kamatayan, yung mga pagdurusa nila, si Pablo na lang eh. Ano sabi ni Pablo, mga kapatid? Sa ikalawang Korinto 4, talatay 16 hanggang 18, ano sabi niya? Mga kapatid, tunghayan po natin yung kanyang sinabi po rito. Kung meron mang isang tao na pwedeng isumbat yung kanyang pinagdadaanan ng mga pagtitiis, yan ay walang iba kung hindi si San Pablo. Bakit po? Dahil matindi ang kanyang pinagdaanan. Nariyan na siya ay hagupitin, nariyan na siya ay matulog sa kung saan saang lugar, praise God. Nariyan na siya ay ibilanggo, praise God. Pagbintangan ng kung ano-ano. Nakikita po ninyo mga kapatid Pero sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ni Pablo, ano ang kanyang sinabi at deklarasyon dito po sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanatang 4, talata po ay 16 hanggang 18. Ganito ang kanyang mga ipinahayag sa atin. Ang sabi niya rito po, umpisa po sa talatang 16, kaya nga hindi kami manghihimagot o nanghihimagot. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, yung pong kanyang physical body. Dahil nga sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga pagtitiis, ano sabi niya? Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Praise God. Tignan ninyo Dito po sa talatang, ito po sabi niya rito sa talatang 7, ganun pa rin po sa ikalawang Korinto 4. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Ang tinutukoy niya sa sisidlang lupa yung katawan, physical body. Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ito na po sinabi niya. Sa magkabi-kabila ay naghigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Praise God. Nakita niyo yung kanyang mga pinagdaanan, mga kapatid? Kaya nabanggit niya, no? Na yung kanyang yung kanyang katawang lupa, no? Yung sinabi rito na sinasabi, yung kanilang pagkataong labas, yun ang kanyang binanggit. At dito naman sa sisidlang lupa, ibig pong sabihin yan, yung physical body. Praise God. Lahat ng yan, pinagdaanan ni Pablo. Pero, ang lahat ng yan ay ipinagkatiwala niya sa Diyos. Ano sabi niya? Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Praise God. Ganyan niya ginawa ang pagdurusa. Ganyan niya sinunod ang pagtitiis, mga kapatid. Nagawa po niyang ipagkatiwala. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, kayo na sumusubaybay dito, kung ano man yung mga pinagdadaanan yung pagdurusa, kapatid, panandalian lang yan. Hindi yan panghabang panahon. Sabi nga, nung awit na pinatutugtog natin, walang forever. Kapatid, yung sakit mo, hindi forever yan.
Yes. Yung kahirapan mo, hindi forever yan. Yung kahirapan mo, hindi forever yan. Ang forever lang, pag-ibig ng Diyos. Ang forever lang, presensya ng Diyos. Ang forever lang, yung salita ng Diyos. Kapatid, yan lang ang forever. Pero lahat ng mga pinagdadaanan nating pagdurusa at pagtitiis, salita ng Diyos mismo ang nagsabi, hindi ito forever. Sabi ni Pablo, panandalian lamang. Bakit nagtatagal? Bakit? Kasi po, hindi tayo marunong maglagak ng ating mga pasanin at pagtitiis sa kamay ng Diyos. Tandaan po ninyong sinabi ng Panginoon. Matagal na niyang sinasabi sa inyo. Kayo na mga nahihirapan, kayo na hindi na ninyo kaya yung mga pagdurusa, matagal nang nagsalita ang Diyos sa inyo na sinasabi, hali kayo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagalang luba, kayong mga nabibigatang luba, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pero ayaw pa rin ninyong ilapit sa Diyos. Sinasabi na ng Panginoong Jesucristo sa unang Pedro 5:7. Anong sabi ron? Casting all your cares. Ipagkatiwala ninyo ang lahat ng inyong mga pasanin kay Kristo, sapagkat siya ang sa inyo ay nagmamalasakit. Praise God. Hallelujah. Si Kristo, dinala niyang mag-isa ang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Tayo, mapalad tayo, kapatid, dahil hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo sa gitna ng ating pagdurusa, sa gitna ng ating pagtitiis. Kasama mo ang Diyos, kapatid. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya tatalikuran. Amen po ba? Amen ba mga kapatid? Alright, isang mapagpalang umaga po kay Sister Marlene Soribio at sa kanyang mga anak na sina Elaine, Elike at Jelay, at ganun din po kay Sister Elena de los Santos at sa iyong mga anak at sa iyong asawa, at ganun din isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Pilar Villamala at sa iyong asawa Sister Pilar at sa iyong mga anak. Mga kapatid, matuto tayong tumugon sa panawagan ng Diyos, ha? So, nakita po natin ang tatlong dahilan, mga kadahilanan kung bakit nagdusa ang Panginoon. Unang-una, upang tayo'y dalhin sa Diyos, ilapit muli sa Kanya. Ikalawa, upang siya, ang Diyos, siya, ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating maging mataas o maging dakilang saserdote at maging tagapamagitan natin sa Ama. At ikatlong dahilan ay upang tularan natin siya. Maging isa siyang halimbawa ng pagtitiis at pagdurusa. Gaya po ng aking nabanggit, kapatid, sa pagdurusa nating ito, hindi tayo nag-iisa. Kaya matuto po tayong dumulog at lumapit sa kanyang banal na trono. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Bueno, dito po nagtatapos ang ating pong paksa about the suffering of Christ. Bukas po, tunghayan po ninyo ang huling pitong wika ng ating Panginoong Jesucristo. Sama-sama po tayo sa ating 7 last word. Praise God. Hallelujah. Okay? Yan po ay araw ng Biyernes at araw ng Sabado, at sa darating na linggo, meron po tayong communion
At meron po tayong tinatawag na, kumbaga ito po yung tinatawag natin Easter Sunday, ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. Tatalakayin po natin ang mga kahalagahan, ng kanyang pagkabuhay. Ano ba ang dala nito? Ano ba ang hatid nito sa ating buhay? Ano ba ang benepisyo ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa ating buhay? Yan po ang ating mga susunod na tatalakayin, ha? Magandang umaga kay Brother Dan Saumido at kay Jasmine at sa iyong mga anak, Brother Dan, ha? Isang mapagpalang umaga sa inyong sambayan. Bueno, dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan. Kung kayo po ay may mga prayer request, mangyari po lamang mga kapatid na ito po ay ating pong i-chat down at i-PM po ninyo para po sa ating pong mga prayer requests. Praise God. Hallelujah. Ang lagi katutunan, kung mananalig at magtitiwala sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahina, kung ikaw ay lalapit. Alright, sama natin sa panalangin Sister Nora Vista Antay. Ganon din po si Sister Becky Garcia, Estela Fugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilbur J. Corpus and of Germany and family, Ronald Ignacio, Marilyn Estonacto Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Brother Gilbert and Sister Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chiquina Diaz Sobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Mila O. Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, praise God, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, Jun Soribio and family. Gayon din po, sama rin natin sa panalangin, praise God, ang ating pong kapatid na si praise God, Mario and Marlene Soribio and family, Emil Dalipe and family, Mary Grace Sumido Enriquez and family, Rayana Moreno, ito pong mga nagdadalang tao nating mga kapatid, Rayana Moreno de los Reyes, Monica Atendido, Rosel Domingo at Cha Gonzales. Sama rin natin ang Richard Razon family and Liwag family. Sama rin natin si Lani Liwag and family, praise God, at Mitos Aceron and family, ganun din ang Richard Razon and family, Maria Elmaco and family, Hilsi Carinolio and family, Carinolia and family, Donnie Alcantara, Dionisio Balingit and family, Maricel Sagadraca and family, Mila Manuel and family, Norma de la Cruz family, Maricel Cornel and family, Edelyn Bilag and family, Eden Molina and family, Lloyd Ubias and family. Sama rin natin sina Remy Ropino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian and Rodel Costales. Ganon din po si Rowena, Morgan, Connor and Red Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Ariza, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Flor de Lisa, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Mamlabis and family, Salud and Radel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez, Epremia and Gerson Abiacone and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Chodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba. Sama rin natin si Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin sa panalangin po si Sister Becky Garcia na dumadaan po sa dialysis. At ganoon din po ang pamilya po ni na Sister Lenny Salas America. Praise God. Purihin ang Diyos. Sama rin natin sila sa panalangin, ha? Praise God. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga. Manalig at sumampalataya tayo na ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan at siya lamang ang Diyos na makaaabot at makatutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Hallelujah. Praise God. There is healing.
is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa iyong mga salita na amin pong natunghayan, binulay-bulay at pinagnilay-nilayan. At ngayong oras pong ito, Ama, kami po ay nananalig at sumasampalataya na ang kapangyarihan ng iyong salita ay muli mararanasan po namin sa pamamagitan po ng aming pong paglapit at pagdulog sa iyong banal na trono. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalusugan at kalakasan sa buhay po ni Leo Patanaw na pamangkin po ni Brother Fred Lopez. Lord, patuloy kang magpakahayag sa kanyang buhay. Patuloy mo po siyang ibangon mula sa banig ng karamdaman. Maging kay Brother Archie de Guzman, Panginoon Diyos, na patuloy ko pong inaangkin ang kanyang lubusang paggaling mula po sa COVID-19. Maging ang lahat ng mga pasyente, Panginoon Diyos, ng COVID-19 sa aming bansa. Dalangin ko, Diyos, na ilapat po ninyo ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay po nila. Naririto ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos, na patuloy na inilalapit ko ang kanilang mga buhay, mga pangalan po nila, Panginoon Diyos, na aking nabanggit. Sila po ay mayroong kanya-kanyang mga tinataglay na karamdaman sa kanilang mga katawan. Ano man ito, Panginoon Diyos, ikaw ang nakababatid at alam mo, Panginoon, ang kalalagayan ng kanilang mga kalusugan. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, dalangin ko po na dumaloy ang iyong makalangit na himala, kagalingan, sa mga kapatid ko, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga dumadaan sa cancer. Right now, in the name of Jesus, Lord, we rebuke the spirit of cancer upon their body right now, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Kayo mga mayroong nararamdaman, mayroong kumikirot, anuman ang mga sakit po ninyo ngayong umagang ito, ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa bawat bahagi ng inyong mga katawan. Manalig po kayo, sumampalataya po kayo ng Diyos ay gagalaw at kikilos ngayon. Gagawa siya ng mahimalang pagkilos sa iyong katawan ngayong umagang ito, kapatid. Kasama yan sa pinagdusahan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na ang lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling niya sa pamamagitan ng kanyang latay. Kaya't ngayong umagang ito, ikaw kapatid, na ang iyong sakit ay cancer, ngayong umagang ito, angkinin mo. Sinasabi ng Panginoon Diyos, magaling ka na. Pinagagaling kita, anak, sabi niya ngayong umagang ito. Maging ikaw na ang iyong suliranin ay iyong puso. Nagbabara ang mga ugat, lumalaki ang iyong puso, may butas ang iyong puso. Ngayong umagang ito, sinasabi ng Diyos, pinagagaling kita. Pinagagaling ka niya ng kanyang kapangyarihan. Maging ikaw na mayroong diabetes, mayroong kang suliranin sa iyong mga ugat, sa iyong nerves, ikaw na nagda-dialysis, ikaw na mayroong problema sa iyong kidney, sa iyong creatinine, ngayong umagang ito, ang Diyos mismo ang nagsasabi ayon sa kanyang mga salita, ayon sa kanyang mga pangako, na ikaw ay magaling na ngayong umagang ito. Kapatid, ilagay mo sa iyong isipan, bulay-bulayin mo sa iyong isipan ang salita ng Diyos tungkol sa kagalingan. Maging positibo ka sa iyong pananaw ngayong umagang ito. Gagaling ka, kapatid, dahil yan ang pangako ng Panginoong Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ngayong umagang ito, ako'y nananalig at sumasampalataya na ang kanyang salita'y isinusugo niya ngayon sa iyong tahanan, sa iyong katawan, sa iyong sariling kalusugan ngayong umagang ito. Kapatid, nararamdaman mo ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi hadlang ang layo at agwat na ating kinalalagyan. Ako'y nananalig at sumasampalataya na ngayong umagang ito, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong kalusugan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Yes, yes, Lord! Yes, Jesus! Salamat, Panginoon! Salamat, O Diyos! Pinagagaling po ninyo sila ngayong umagang ito. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Jesus, right now. In Jesus' name, whatever sickness and diseases, right now, ngayong umagang ito, sinasabi ng Panginoon, magaling ka na, kapatid. Magaling ka na ngayong umagang ito. Angkinin mo ngayong umagang ito. Hallelujah, hallelujah.
Maging kayo na mayroong kayong mga dinadalang kabigatan, mga problema, mga suliranin, pagkatiwala ninyo ang lahat ng iyan sa makapangyarihang kamay ng Diyos, sapagkat siya ang Diyos na tutulong sa atin. Siya ang Diyos na magdadala ng lahat ng kabigatan sa ating buhay. Magtiwala lamang tayo. Nananawagan ng Panginoon Diyos ngayong umagang ito sa iyo, kapatid. Hinihingi niya ang lahat ng kabigatan mo. Hindi mo kayang pasanin yan, kapatid. Hindi mo kayang dalhin. Kaya nga hinihingi ng Panginoon. Pagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabigatan, lahat ng iyong mga pasanin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos. Maging sa mga kapatid ko, O God, na ngayong umagang ito, tinutulungan ninyo sa kanilang mga kabuhayan. Itong mga negosyo, Panginoon Diyos, tulad po ng mga negosyong ito, Panginoon Diyos, ng Brixlar Beauty Bling, o si Champion Diagnostic Clinic, O God, ang Reblink Internet Mobile Device Integration, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School. Lord, itong mga kabuhayang ito, maging yung architectural firm at bookkeeping firm ng aking mga kapatid. Itong mga car rental services, Providence Memorial Plan, Bimbis, Luto by Chocolate, Indulgence, Sophie's Boutique, at maging ang mga paupang ito'y patuloy na patuloy mo, Diyos, na pagpapalain. Salamat po, Diyos, ngayong umaga sa patuloy na biyaya at pagpapala na patuloy nyo ipinagkakaloob sa mga kapatid ko na nasa malalayong lugar na iniingatan ninyo at inilalayo sa lahat ng kapamakan. Maging ang aking may bahay na araw-araw ay nagtatrabaho, O God, patuloy mo siya pinoproteksyonan, patuloy mo po siya tinatakpan ng iyong kapangyarihan. Salamat po. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pag-iingat mo sa aming bansa, O God, mga frontliner namin, na tila baga sumusuko na, Panginoon, at sinasabi nilang talo na ang bansang Pilipinas sa laban sa COVID-19. O God, kailanman matatalo ang Pilipinas, pero ang mga anak ng Diyos na sumasampalataya, kailanman ay hindi matatalo, sapagkat kami ay higit pa sa mananagumpay. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga. Dinadakila, pinupuri ka namin ngayong umaga ito. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng tumanggap ng kagalingan, tumanggap ng himala, tumanggap ng kalusugan at biyaya at pagpapala ay magsabi ng malakas na Amen, 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 and Amen. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God! your name, Amen! Praise God! Purihin ang Diyos na buhay. Salamat po, mga kapatid, sa muli pagsama po ninyo sa loob po ng isang oras ng ating pong pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga sa ating kapatid na si Trainer Pritz, kay Christian. Pagpalain ng Diyos ang inyong buhay at ang inyong pamilya. At ganoon din po kay Brother Dan Somido. Okay, isang mapagpalang umaga din po kay Sister, isang mapagpalang gabi kay Sister Chiki Nadia ng Canada, at sa iyong asawa na si Edson, at sa iyong mga anak na sina Isabel Nadja Jed, at ganoon din kay Sister Leia Rosas. At nagpapasalamat po ang aking anak sa lahat ng mga nagsibati sa kanyang kaarawan. Salamat daw po sa inyong mga pagbati, ha? Praise God. So, wag po ninyong kalilimutan, bukas po ng umaga, mga kapatid, ha? Meron tayong 7 last word, Friday and Saturday. Isang mapagpalang umaga po kay Nanay Meding Soribio at kay Tatay Marino Soribio. Ganon din po kay Brother Obet Soribio at kay Dayan. At sa iyong mga anak, Brother Obet, kina Bimbi, Bob at Hurt. Alright, pinangati ko rin po ng isang
maligayang kaarawan ng ating kapatid na si Ma'am April, ang isa pong guro sa akin pong dating pinapasukan sa Jesus Our Wisdom Christian School. Isang magandang maligayang kaarawan sa iyo, Teacher April. Isang mapagpalang umaga po kay Sister Lani Liwag at sa kanyang buong sambahayan, ha? Praise God. You're welcome, Trainer Preach. Good morning also to Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares. Hallelujah! Yes, you're welcome, Sister Lenny Salas, Amerika. Taga saan po, Sister Lenny Salas? Taga Amerika po kayo? Praise God. Hallelujah. Joke lang po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Lenny Salas. Taga saan po sila? At sa iyong mga pamilya, sa iyo asawa at sa iyong mga anak. Ha? Praise God. And good morning also to the Denver Galleria ba ito? Oh, praise God. Good morning sa iyo, si Brother D. Bender. Hallelujah. Praise the Lord. Muli pansamantalang magpapaalam, bukas po ay magsama-sama po tayo muli mga kapatid para po sa ating muling gawain at pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Praise God. At nagpapasalamat ang inyong lingkod sa lahat ng mga patuloy na nagpapadala ng kanilang mga tulong, ng kanilang mga kaloob, ng kanilang mga love gifts. Salamat po. Ang Diyos po ang magbabalik ng mga kapalang yan sa inyong buhay. Ha? Praise God. Purihin ng Panginoon Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang inyong patuloy na suporta at panonood sa ating pong gawain, ha? Alright, kaibigan po ni Sister Marlene Soribio, Sister Lenny Salas, America from Las Piñas, ha? And also, good morning kay Brother Berks, kay Toto, isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, Berks, ha? Pagpalain ka ng Diyos sa iyong panunood, ha? At naway ingatan kang palagi ng Panginoon Diyos, ha? Praise God. At ganoon din po kay Sister Jennifer Labis Katoy at sa iyong pamilya at sa iyong sambahayan. Naway patuloy tayong pagharian ng kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas ay babaunin po natin sa pang-araw-araw nating paglalakbay at ang kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan at kapanatagan ng ating mga puso at ng ating mga isipan, ha? Huwag po kayong mag-atubilit magdadalawang isip na laging lumapit at dumulog sa kanyang banal na trono sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. This is your God's servant, Pastor Manny A. Dalena, signing up just for today. See you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye. Hallelujah. Good morning, Brother Wilson Corpus. Aking lapitan
Power, power! Brother Wilson, power! Power to the Most High God! Hallelujah! Shoutout din po kay Sister Luz Gabukay. Taga saan po, Sister Luz? Pakilagay lang po ang inyo pong destinasyon. Sister Luz Gabukay at sa iyong pamilya. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong panonood, ha? Amen. To God be all the glory, Brother Birch. Pag-iisip, di malaman ang gagawin. Nag-iisip ng tapusin ang buhay na kay Lupi. Sa kabuhian mo, O Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Yan po ang awiting nilikha ng inyong lingkod. Kaya po i-like po nyo yan sa YouTube, ha? I-share po ninyo yung awiting yan. Alright, shoutout na po kay Ma'am Teresa Rose Garcia David. Yan po ay galing po kay Ma'am Eloy, Ma'am Teresa Rose Garcia David.